Ayan po, isang magpalang araw po muli sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, mga idol. So, another property for sale na naman po ang ipapakita ko. Dito pa rin po sa bayan po ng Anao, lalawigan po ng Tarlac, at ito naman po ay mango farm at rice farm po siya. So tara, i-check natin tong property na ito. Okay, so ayan po mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi, dito na po yung property na ibinebenta. Dito po sa harap ay manggahan po siya. So ito pong property na to, meron pong sukat na 4.4 hectare o 44,000 square meter. More or less, sabihin natin more or less, at ito po ay merong presyo na 500 pesos per square meter. Ayan, so 44,000 times 500, yun na po yung presyo niya sa milyon. Okay, so simula po dito sa pader po na iyan at hanggang dun po sa, siguro sa may pader po doon, pupunta din mamaya yung yung kanyang boundary. So ito po ay anong sementado po siya, 2 lane. Ito po yung way na papunta sa town proper po ng Anao. Ayan, ganun sa T-Flex. Pwede rin po dito na boss. Pwede rin dito pala. Mas malapit daw dito. Pwede rin daw po dito. Mas malapit daw dito yung papunta po sa town proper po ng Anao. At ganun din po sa T-Flex exit sa may Anao po. So, ilang minutong driving lang o ilang kilometro lang, sabihin natin siguro nasa mga 3 o kulang-kulang 5 kilometro po ang layo po niya sa Anao T-Flex exit, tsaka sa town proper siguro sa mga 3 o 4 na kilometro po. Estimate lang naman po yun. So ang boundary boss saan? Sa pader? O sa pader daw po dito. So yung kanyang entrada, estimate ko na sa mga 100 mahigit. O nasa mga 120, mga ganun po siguro yung estimate ko po hanggang dito. Kasama pa daw po itong mga sagingan na ito. Ayan, tapos ayan po hanggang sa pader po na ito, sa bahay na ito, yung kanyang boundary dito po. So dito po meron na po nawasa. Dahil dito may nawasa dito, merong nawasa. So ibig sabihin po, yung source of water po dito nawasa. Yung power line, ayan po, andito yung power line. At tara, at pasukin natin tong property na ito. Yan, pasensya na po, medyo hinihingal na. Pampitong property na po ito na i-vlog po namin, kaya hindi po biro din yung nagsasalita. Ayan, so boss, ilan yung puno ng mangga? Ilan yung puno ng mangga? $44 din? Hindi, yung mangga 40. Nasa 40 daw po yung puno ng mangga. Ayan po, malaki yung mga puno ng mangga po niya. Malaki yung mga bulaklak niya. Ay, malaki yung mga bulaklak niya. Malaki yung mga mangga. Ayan. At ano na nasasabi ko? Nabisin na. Gutom na. Ayan. So, ito po yung mga puno ng mangga. Sa totoo ba, meron bang 40 to? Parang wala naman yata. Meron pa doon sa gitna mo. Meron pa sa gitna. Akala ko, tingin ko dito, nasa lang to nasa 20, mga ganon, yung dito sa harap. So, ibig sabihin, doon sa may gitna niya, may mga puno ng mangga pa doon. Ilan, boss? 39. O, 39? O, 40 yun sa labas. 39 pala. O, 14. mga 40 nga daw po, mga nasa 40 na. Mga nasa 40 daw po yung, totoo nga, nasa mga 40 yung puno ng mangga. Kala ko kasi nasa mga 20 lang. Ano ba, nahihilo na yata ako sa gutom Hilo na sa gutom. Ayan. So ito po yung manggahan po niya na part. At andito po siya sa harap. Ayan. So yan lang po yung barangay road. Ayan. Barangay road, cemented road. At andyan power line. Tsaka yung source of water na nawasa. Meron pong itong deep well din. So tingnan natin yung deep well doon. Andun yung deep well po niya. So ang estimate ko pong itong manggahan po niya, nasa mga to siguro to, nasa mga 1 hektarya po siguro. Yan. Nasa mga 1 hectare po itong kanyang manggahan. Tapos yung the rest po pala yan, siguro nasa mga po yun, mahigit. Yan. Nasa mga mahigit 3 hektarya na po yung kanyang manggahan. Okay. So, yung mga puno ng mangga, ito nga po, sabi ko. Malaki yung malaki na po sila. And then, ayun nga lang, medyo magkakadikit-dikit po yung mga sanga nila.
At grabe. Talagang ano po ito siguro, hindi po siya grafted kundi boto siya tinanim. At may marker pa. Grabe naman yung marker, boss. Oo. Ano yan? Si Tatresyo. Iba yung marker ah. Grabe yung nag-marker dito ah. Ayun o, iba yung marker. So ito po yung kanyang deep well. Ayan po. Ito yung deep well po niya. Tubo. Ito yung ginagamit nilang pampatubig po sa kanilang palayan. At ang maganda po dito, siguro estimate ko na sa ano lang to, boss. Isa't kalahati lang, no? Isa't kalahati lang yung kanyang tubo. Tsaka malakas po yung ano dito. Tignan niyo po yung labasan ng tubig niyo. Laki ng ano. Parang nasa detress yung kanyang tubo. Tapos yung tubo dito sa ano niya, nasa D4. Tapos naka-electric diesel pump. Ayan. And then ito po yung kanyang palayan. Papakita ko sa inyo yung kanyang palayan po. Sayang na tayong drone video po yan. Pero pabalikan po namin to para ma-drone video po ni Boss Jason. So ito yung palayan. Hanggang saan kaya yan, boss? May hit ko rin ito. Marami pa nga dito oh. 45 na. 45 na yung nabilang natin. Meron pa dyan oh. Makulang-kulang 50, boss, yung mangga. Makulang-kulang 50 yung mangga niya. Alamang yung paya, yung mais sa dulo. Oh, baka sama pa yung mais doon. Hindi ko na mapuntahan yung ibang part dahil medyo maputik po. O maputik. Hindi medyo, maputik po talaga. Pero try ko pong maglakad-lakad pa konti. Baka may pakita ko pa yung ibang part. So ito po yung ibang part ng property. Yung bukid po niya. Tapos ito yung manggahan. Ayan po yung manggahan po niya. And then ito po yung ibang part ng manggahan din niya. Tapos may mga puno ng saging. Marami rin puno ng saging. Ayan po. And then ito po yung kanyang bukid. Meron silang nilagay na kanal dito. Ito yung daanan ng tubig para mapatubigan nila itong kanilang palayan. At meron silang maisan doon sa bandang likod. Ayan po. Yan yung property natin. Tsaka malapit lang po sa town proper po talaga. At ganito talaga siguro yung pakiramdam pag gutom na. Nawawala na sa isip. Hindi na alam yung sinasabi. Ayan. Dito pa lang oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na po yung mangganaan dito sa may gitna ng ng palayan. Nasa 6 na puno ng manggana. Tapos ito po kasama pa siguro itong mga puno ng mga saging. Ha? Hindi yan, boss, baka nalagpas pa yan. Kasama pa itong mga mangga siguro na ito. Maaari. Pero kailangan talaga natin ipa-geodetic po ito para ayun nga po, malaman natin eksaktong boundary ng property na ito. Ulitin ko po, 44,000 o 4.4 hectare po itong property na ito. 44,000 square meter na mayroon pong presyo na 500 pesos per square meter. Yan, multiply nyo na lang po magkano yung presyo po niya. Ayan, mahina po kasi ako sa math. Ayan. So hindi ko na mapuntahan yung ibang part po. Kayo na lang po kung sakali magbi-viewing po kayo, sasamahan na lang po namin kayo doon sa ibang part ng property nito. At ako po ay medyo pagod na rin kasi. Pagod na sa pagsasalita at ganoon din pagod na rin sa paglalakad. Okay po, at medyo mainit pa yung panahon. Kaya babalik na po kami sa mga kasama po namin. So ito po yung likod ng manggahan po niya. Ayan, maganda po yung pagkaano po ng farm na ito. Mango farm siya na mayroong bukid. Tapos ang maganda, yung mango farm po niya nasa harap katabi ng barangay road po. Kaya pwede kayong magpagawa ng bahay niyo po doon. Yun nga lang, magpuputol tayo ng ilang puno ng mangga para yun yung bahay po ninyo ay maitayo. Yan, sa gitna ng mango farm niya. Tapos siguro yung inaani ng mangga na to, siguro daan-daang kain din po na puno na bunga ng mangga. And then itong kanyang palayan siguro po, ang inaani po ng kanyang palayan, boss, mga magkano tansya mo? 3 hektarya, mahigit. Kahit sabihin mo ng 1 hektarya, 100. Oo, pinakamahina na yun, yung ani na yun, nung 1 hektarya, 100. Sa mga 400 ka mo siguro, boss, no? Mga 400 to 500 na kaban. Yung pwedeng anihin po every cropping itong kanyang palayan. Ito, mais palay. Mais palay daw po yung tinanim nila. Mais palay saka sibuyas daw po yung tinatanim po nila dito sa kanyang bukid. Ayan po. So dito, grabe. Lamig. Pag nasa silong ka na ng mga puno ng mangga, malamig na. Ayan, tapos meron po silang kubo dito.
nasisira na nga lang, pero ayun nga, kailangan natin isaayos din yan kung sakasakali. Pwede na lang po kayong bumili ng ready-made po na kubo, yung nagawa na, para itatayo na lang dito, ilalagay na lang kung saan banda. At yung boundary po doon po sa bahay po na yun, sa bahod po ng bahay na yun, at kasama pa po yung ibang part na yan, yung mga sagingan na yan, kasama pa po yan. Ayan po. So kung may katanungan pa po kayo regarding sa property na ito, tumawag lang po kayo sa akin. At kung gusto mag-viewing po, yun nga po sinasabi namin, mag-schedule po kayo ng viewing. Huwag nyo na pong tanungin sa amin kung saan yung exact location ng property or pin location ng property, dahil hindi po kami nagbibigay. Mas maganda po, kung interested po talaga kayo, mag-schedule lang po kayo ng viewing para personal po namin maipakita sa inyo itong mga property na binebenta po namin, at makausap nyo rin po yung mga seller po. Ayan. So hanggang dito po muna. Please follow and subscribe sa aking YouTube at sa aking Facebook. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.